Una sa lahat, pampasaherong bus nahulog sa bangin sa bayan ng Hamtik sa Antique. Ayon sa pulisya, hindi pababa sa 15 ang patay. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan maya-maya lamang. Magandang Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga commuter sa Metro Manila nahirapang makasakay matapos magtigil operasyon kanina mga tren bunsod ng lindol. Mga biktima naman ng lindol sa Surigao del Sur nananawagan ang pagkain at maiinom na tubig. Mga estudyante at guro sa Mindanao State University nanawagan ng hustisya matapos ang pambobomba. Pero nangyaring karahasan, hindi raw sapat na basehan para magdeklara muli ng martial law sa Mindanao. Mga anchor ng SMNI na sina Eric Celis at Lorraine Badoy pinakulong sa Kamara. Pangulong Bongbong Marcos muling nagpositibo sa COVID-19. DOH, inirekomendang mag-face mask muli ang publiko ngayong tumataas na naman ang kaso ng hawaan. At Tito Vic and Joey nagamit na muli ang titulong Eat Bulaga matapos silang paboran sa trademark case. Pati SB19 pwede na ulit gamitin ang kanilang group name. Naperwisyo ang maraming commuters nang biglang magtigil operasyon ng mga tren kaninang hapon. Dahil yan sa magnitude 5.9 na lindol na tumama sa Occidental Mindoro at naramdaman hanggang sa Metro Manila. Nasa frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Napalabas ng wala sa oras sa mga mambabatas at empleyado sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Iyan ay matapos maramdaman ng malakas na lindol pasado alas 4 kaninang hapon. Ganito rin ang eksena sa Senado. Pinalabas maging ang mga senador. Pinalikas din ang mga empleyado sa Department of Justice. At sa Malacanang, ang mga estudyante sa Metro Manila pinalabas din sa mga paaralan. Ayon sa PHIVOLCS, magnitude 5.9 na lindol ang tumama kung saan naitala ang epicenter sa bayan ng Lubang sa Occidental Mindoro. May lalim itong 79 kilometers at tectonic ang origin. Intensity 4 ang naramdamang pagyanig sa ilang lungsod sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya. Kabilang ang Bulacan, Batangas, Cavite, Rizal, Pampanga, Laguna at Quezon. Dahil sa pagyanig, pansamantalang sinuspinde kanina ang mga operasyon sa LRT, MRT at PNR. Kaya maraming pasahero ang stranded. Si Renalyn sinagaraw pumila sa LRT ng 1 oras hanggang sa magbalik operasyon ng tren bandang alas 5 ng hapon. Hassle po, sobra. Kasi po, ang tawag dito, ang dami pong tao talaga. Tapos sumakto pa po na lahat po ng estudyante po na-dismiss. Tapos halos lahat po ng estudyante gumagamit po ng LRT. Marami tuloy na perwisyo sa pag-uwi. Mahirap po sa mga, yung iba po halos sumasabit na po, yung iba po naglalakad na lang po talaga pa uwi. Ginabi na kami, oras na. Sobrang traffic. Ayon sa PHIVOLCS, ang pagyanig na naramdaman sa ilang lugar sa Luzon ay walang koneksyon sa mga naranasang lindol sa Mindanao. Initial estimate namin is the Manila Trench and wala pong connection yan sa Philippine Trench na nag-move November 17 na Cotabato Trench naman. Ang sanhi raw ng paggalaw ng Manila Trench ay ang tinatawag na subduction, kung saan ang mga tectonic plates ay nagtagpo sa boundary, gumalaw daw ang plate dahil naman sa gravity. Moderate earthquake lang daw ang tumama sa Occidental Mindoro at hindi mapaminsala. Hindi rin daw ito konektado sa kinatatakutang The Big One. Iba po yung source nito and iba po yung naging source ng The Big One. We have active faults, also they're also capable of generating light to moderate earthquakes. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasaktan o matinding pinsala sa infrastruktura sa lindol kanina. Posible pa rin daw ang mga aftershock, kaya pinag-iingat pa rin ang publiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5.
Nananawagan na iyon ng pagkain at tubig ang mga residenteng nasa evacuation center sa Surigao del Sur. Hanggang ngayon kasi, hindi pa nakakabangon ng mga taga roon sa pinsala ng lindol. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Gumuhong mga pader, bumagsak na kisame at bubungan ng covered court. Ito na ang itsura ng Santa Maria Integrated School sa bayan ng Tagbina sa Surigao del Sur matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol nitong Sabado. Si Teacher Feby nanlulumo sa sinapit ng kanilang mga classroom na kaaayos lang bago magpasukan. Sira yung mga yung mga pillars niya. Yung sa taas, yung kisami, yung mga dingding, yung pintuan, halos lahat sira. Hindi na magagamit yung room ko. Malaking dagok ang pagkasira ng mga classroom, lalo't ito pa naman sana ang gagawing evacuation center ng mga nilindol. Higit 45,000 residente ang naperwisyo ng lindol sa Tagbina. Halos 10,000 bahay naman ang napinsala. Ayon sa lokal na pamalaan, unti-unti na silang naghahatid ng tulong sa mga residente. Kabilang kasi ang Tagbina sa mga pinakanapuruhan ng lindol. Meron po tayong taunang pang-AX po payout to those affected po na mga individuals, households. And after that, meron pa pong mga susunod pa na mga tulong na makukuha natin such as food packs sa mga apektado po ng lindol. Sa hinatuan naman na sentro ng pagyanig, kitang-kita ang pinsala ng malakas na lindol. Sa coastal barangay ng Aquino, hile-hilera ng mga bahay ang halos bumigay na. Ang isa nga, tumagilid at halos bumagsak na sa dagat. Tuluyan namang gumuho ang first floor ng bahay na ito. Hindi rin nakaligtas sa lindol ang isang covered court na bumigay ang halos lahat ng pundasyon. Hanggang sa ngayon, patuloy na ina-assess ang tindi ng pinsala sa hinatuan. Kasabay niyan, ang hirap na dinaranas ng mga bakwit. Kulang daw kasi ang mga bigay na tent ng LGU, kaya kundi sa karton, sa mga barong-barong o camping tents muna natutulog ang mga lumikas. Kumakalam na rin daw ang kanilang sikmura dahil sa kulang na supply ng pagkain at tubig. Nananawagan ako ngayon kasi 3 araw na kami dito. Wala pa kaming natanggap na ayuda. Tubig nga humihingi pa kami. Nagugutom na nga kami ngayon, wala kaming pagkain. Ayon sa mga otoridad, may ayuda naman silang ibinibigay sa mga residente ngayong nasa state of calamity ang buong probinsya ng Surigao del Sur, bunsod ng lindol. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Trahedya naman sa Antique, nahulog sa bangin ang isang pampaserong bus sa bayan ng Hamtik. Aabot sa 15 ang patay. Makakausap natin sa linya ng telepono si Gio Robles. Gio, anong update ngayon dyan? Alam mo, bandang alas 5 kaninang hapon nang mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus na bumabiyahe sa barangay Igbukagay sa Hamtik, Antique. Masukal ang pinagbagsakan ng bus. Ayon sa tala ng Hamtik Police, hindi bababa sa 15 ang patay habang 16 ang sugatan. Isa-isa silang ni-rescue ng mga residente base sa kuha ng ilang mga witness na napadaan doon sa lugar na pinangyarihan ng insidente at saka isinugod sila sa ospital. Ang ilang biktima napaupo sa gilid ng kalsada habang duguan. 5 ang nasa kritikal ngayong kondisyon. Karamihan sa mga ito dinala sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Base sa investigasyon ng Hamtik PNP na nakausap natin kanina, aabot sa 30 ang sakay ng bus na galing Iloilo City at papunta sana sa bayan ng San Jose sa Antique. Nawalan umano ng preno ang bus hanggang sa mahulog sa bangin. Agad namang binisita ni Antique Governor Rodora Cadiao ang mga biktima. Nananawagan na siyang magtulungan ng ilang kalapit na ospital para mas mapabilis ang pagpapagamot sa mga biktima. Nangako rin ang gobernadora na sasagutin ang gasto sa ospital, pati na rin ang pagpapalibing sa mga nasawi. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Hindi pa makumpirma kung kasama ba sa mga namatay ang driver at konduktor ng bus. Ongoing pa ang rescue operation hanggang sa mga oras na ito. Alam mo, pakinggan natin ang bahagi ng panayam ko kanina sa Chief Investigator ng Hamtik PNP na sa Police Senior Master Sergeant Oliver Villanueva. May mga bangkay pa mismo sa loob ng bus na hanggang ngayon nire-rescue pa na inaipit at kinakatoy pa ng ating mga rescuer. Kasi nga malayo yung pinangyarihan ng aksidente, saka mataas yung cliff na yon,
nahihirapan yung ating mga rescuer, lalo na gabi ngayon. Dahil nga masukal o pahirapan yung pagpunta doon sa pinangyarihan ng insidente, wala ring signal kaya hindi rin makapag-report na wala ring malinaw na report ngayon yung mga rescuer maging yung mga pulis natin kung ilan na ba talaga yung total na nasawi. Base naman po dito sa Facebook post ng Antique Provincial Government ay nasa 25 na yung mga nasawi. Pero sa ngayon hindi pa malinaw talaga kung ilan talaga yung casualties dahil kung PNP Hamtik naman yung tatanungin ay at least 15 pa lang yung nasawi. Bok, yan muna ang latest. Balik sa'yo. Gio, isang tanong sa akin. Sabi mo kasi kanina, ongoing pa ang rescue operations. So by that, is it correct to assume na hindi pa nare-recover lahat? Na hanggang ngayon, sinusubukan pa rin tanggalin yung iba doon sa loob ng bus? Kahit gabi na? Bok, alam mo, yung iba kasi sa mga biktima ay naipit doon at hindi pa matanggal sa loob ng bus. At pahirapan din po pahirapan yung pagpanik doon ng mga rescuer kasi malalim itong pinagbagsakan ng bus. Sa ngayon, base naman doon nga, balikan ko lang ulit yung post ng Antique Provincial Government, naglagay na rin doon ng mga ilaw at generator doon sa pinangyarihan ng insidente para nga makuha na yung lahat ng mga biktima. So, Gio, paglilinaw lang, ibig sabihin kahit na medyo masukal at mahirap yung area na yan, walang plano yung mga rescuers na isuspend yung ginagawa nilang operation kahit na gabi na? Yes. As we know so far, tuloy-tuloy yung sinasagawang retrieval operation sa mga biktima at hopefully may mga makita pang survivor doon nga sa bus na nahulog sa bangin. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Samantala, nag-alay naman ang panalangin ng ilang estudyante at alumni ng Mindanao State University para sa mga biktima ng pagsabog. Sa paligid ng campus, nakapaskil na ang umano'y suspect sa pambobomba. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Bit-bit ang mga placard na nakasulat ang mga katagang Make MSU Safe at Pray for Peace. Mga puting lobo at bulaklak. Nagsagawa ng Solidarity Walk ang mga estudyante at alumni papunta sa gymnasium ng Mindanao State University. Nagtirik sila ng kandila para sa mga biktima ng pagsabog nitong linggo kung saan 4 ang nasawi. Paraan daw ito ng mga kabataan para humingi ng hustisya. Panawagan nila, huwag sanang idamay ng mga teroristang grupo ang eskwelahan na itinuturing nilang ligtas na lugar. Deserve po namin ang isang matiwasay na komunidad. Hindi po namin deserve yung ganito. Natatakot po kami ang nanlulumo. Kanina, dumating ang mga tauhan ng NBI Counter-Terrorism Division mula sa Manila para tumulong sa investigasyon. Prinoseso nila ang crime scene at naghanap pa ng mga ebidensya. Dumating din kanina ang mga tauhan ng SOCO. Sa checkpoint naman papasok ng MSU, ipinaskil ang Task Force Marawi ng AFP ang litrato ng umano'y suspect sa pambobomba. Hinihinalang miyembro siya ng Dawla Islamiyah Multigroup at isa umanong bomber. Hindi na muna namin papangalanan at ipakikita ang litrato ng itinuturong suspect. Ayon sa PNP, bine-verify pa ang pagkakakilanlan nito. Ang sigurado sa ngayon, 2 ang persons of interest base sa testimonya ng ilang testigo. Bukod sa kanila, 2 kahina-hinalang lalaki raw ang nakita sa labas ng gymnasium na posibleng mga lookout. I hope you understand na hindi muna po natin po pwedeng i-reveal ito. But what we can share to you ay it appears na affiliated po ito sa isang local terrorist group operating in Mindanao and they have previous criminal records. Kaya po nakakuha po tayo ng identification nila. Suspendido pa rin muna ang klase sa MSU. Sumasailalim din sa psychosocial intervention ang mga estudyante at guro. Una nang inako ng ISIS ang pambobomba. Pero para kay Lanao del Sur Congressman Adyong, hindi ito sapat na basihan para magdeklara ulit ng martial law sa Mindanao. Naniniwala rin siyang may pagkukulang ang security officials kaya nakalusot ang mga terorista. I think something is wrong with our intelligence gathering. So kaya nga by next committee, by next appropriations budget, gusto kong erase itong intelligence
yung fan, kung saan nagagamit. Ayon naman sa AFP, mas mainam na tapusin muna ang investigasyon bago husgahan kung sino ang nagkulang. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nabulabog ng bomb threat ang NAPOLCOM headquarters sa Quezon City at ilang eskwelahan sa Pangil, Laguna. Mismong si PNP Chief Benjamin Acorda naman ang nag-ikot sa mga mall at mga bus terminal para matyak ang seguridad sa Metro Manila, lalo na ngayong magpapasko. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Mismong si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang nag-inspeksyon sa mga marataong lugar. Una niyang pinuntahan ang Cubao LRT2 station sa Quezon City, pati ang mall dito. Chinik ni PNP Chief ang mga bisikleta at motorsiklo na ginagamit ng mga pulis na bahagi ng District Anti-Crime Reactionary Team o First Responders sa anumang na-airport na krimen. Pati mga security guard, kinausap din ni Acorda. Gayon din ang mga pasahero ng tren kung saan sumakay pa mismo ang hepe ng pambansang pulisya. Alam niyo naman, papalapit ng Pasko and of course, magiging busy naman ang mga malls and yung mga areas of convergence. So, I just want to make it sure na yung ating kapulisan na andyan and the proper security measures at saka inspection is being done. Sa tanong kung konektado ba ito sa nangyaring pambobomba sa gitna ng misa sa Mindanao State University sa Marawi nung linggo, ito lamang ang sagot ni Acorda. Alam niyo, sa center of the government to, yung Manila, and maraming activity ito. Kahit merong nangyari sa Marawi, talagang ginagawa na natin to. But what we wanted really is ma-emphasize lang. Tiyempo namang sunod-sunod ang napapaulat ng mga banta. Kanina, mismong NAPOLCOM headquarters sa Quezon City nakaranas ng bomb threat pero nagdekatibo rin ito kalaunan. Gayon din sa Pangil, Laguna na umabot pa sa suspensyon ng klase at public transactions sa government offices. Meron umanong estudyanteng nakatanggap ng mensahe na magkakaroon ng pagsabog sa iilang eskwelahan sa naturang bayan. Pero sa huli, nagnegatibo rin ang banta. Sa December 15, kasabay ng Misa de Gallo, full alert na ang PNP sa buong bansa. Sigurado raw na madaragdagan pa ang 39,000 na deployment ng pulis, partikular sa mga marataong lugar, gaya ng mga simbahan at transport terminals. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ikatlong beses, nagpositibo sa COVID-19 si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, ayon sa palasyo, nananatiling malakas ang pangangatawan ng Pangulo. Magiging limitado raw muna sa teleconference sa mga nakatakdang pulong ni PBBM dahil kakailanganin niyang mag-isolate ng 5 araw. Sa gitna naman ng tumataas na kaso ng respiratory illness sa bansa, hinimok ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga nasa vulnerable sector na magsuot ng face mask bilang proteksyon. Sinabi yan ni Herbosa matapos kumpirmahin ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga sa kanya bilang kalihim ng DOH. Kung kayo ay elderly or meron kayong comorbidity at pupunta kayo sa mataong lugar, it's better to bring your mask. No? Ganun din kung ikaw naman ay may ubo, may supon, practice cough etiquette. Lusot na rin sa Commission on Appointments si Francisco Tiu Laurel Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture. Pagtitiyak ni Laurel, walang magiging conflict of interest sa kanyang pamumuno sa DA. Nagbitiw na raw siya sa mga pagpapatakbo, pinatatakbo niyang kumpanya, partikular sa kanilang fishery business. Itong unang beses na magsisilbi si Laurel sa ahensya ng gobyerno. Tututukan daw niya ang pagsugpo sa agricultural smuggling at isusulong ang digitalization para iwas korupsyon. Everybody has to observe the rules, especially that I am here now as a public servant. There should be no special favors for my family's companies, no accommodation, and my family will not allow that. Susunod, SMNI anchors na sina Eric Celis at Lorraine Badoy pinakontempt ng Kamara. Makalipas ang higit 2 dekada, top-notcher sa bar exams, taga-University of Santo Tomas. At mga legit daparkads nagdiwang matapos manalo ang TVJ sa Eat Bulaga trademark case. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Pinakulong sa Kamara mga angkor ng SMNI na sina Eric Celis at Lorraine Badoy. Nakasagutan pa nila ang mga mambabatas. Nasa Frontline balitang yan si Marian Enriquez.
Sa simula pa lang ng pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, diretsahang tinanong ni Quezon Representative J.J. Suarez kung sino ang sinasabing taga-Senado na siyang pinagbasehan ng komentaryo sa programa ng SMNI host na si Eric Celis. Tungkol ito sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. National security issue raw kasing maituturing ang impormasyong taga-Senado ang naglalabas ng maling balita. Pero si Celis hindi pinangalanan ang kanyang source at may hiniling pa sa Kamara. We were treading on very dangerous grounds as the source, the resource person mentioned that his source emanated from the Senate. And I felt that it was important for us to determine who that source was. Mr. Celis, I would just like to reiterate my question. The source, please. May I manifest respectfully and humbly before this committee that all the statements, even after under oath, in the absence of competent legal advice and assistance previously, may be granted to be stricken off the record because I believe my constitutional rights were violated. Dito na napikon si Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano at nagkasagutan sila ni Celis. No, your manifestation is out of order. I am requesting. Do not lecture us. No, I am not lecturing. I am standing up for my right. We might cite you in contempt. Then so be it, Your Honor. You challenge us? Yes. Okay. If that will be seen in the nation na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, with due respect to you. Your manifestation to straighten out. Patapusin mo ako. Yes, sir. Huwag ka may bastos. Hindi ako bastos. Patapusin mo ako. Pati ang iba pang kongresista, hindi rin nagustuhan ang inasal ng SMNI anchor. One of this rule is that before you can speak, you ask permission from the chairman. Kami nga, hindi kami nagsasalita na walang permission yung chairman. You better follow that rule. Otherwise, baka mapilitan akong gawin yung hindi ko dapat gawin. Pero di pa rin natinag si Celis. I will refuse to answer, Your Honors, not because I disrespect this committee, but I will invoke my right, guaranteed by the Constitution, because I believe this committee cannot be above the law, especially the Constitution. Can I just Honorable be... J.J. Suarez. Yes. What right is that you are invoking, Mr. Celis? The Bill of Rights. The Bill of Rights guarantees me for the guarantee of due process and even the SOTO law and even the House rules. Kayo ba'y accredited journalist? Hindi nyo po pwede i-cite ang SOTO law. Inirekomenda naman ni Congressman Toby Chanco na magkaroon ng closed-door session pero ayaw pa rin ni Celis dahil sa pagmamatigas niya, ipinakontempt na siya. On a unanimous vote, the Ka-Eric is cited for Mr. Chairman, may I be recognized? I ask the Sergeant of Arms to please take the... Mr. Chair. Inadopt din ng Kamara ang motion na manatili sa detention si Celis hanggang sa maisumite sa plenaryo ang committee report tungkol sa issue. Inaprubahan din ng komite ang hiling ni Congressman Suarez para sa pagsupina ng phone records ni Celis. Matapos i-contempt si Celis, sunod namang pinakontempt ng komite ang SMNI host na si Lorraine Badoy. Nahuli raw kasi ng mga kongresista ang pagsisinungaling umano ni Badoy tungkol sa mga pumapasok na advertisers sa kanilang programa. Sabi ni Badoy may advertisers ang kanilang show, pero sabi ng legal officer ng network, sa ngayon ay wala silang advertisers. And I think you are lying dahil dito po naka-breakdown po ang revenue. 7 istasyon ang kumita ng 105 million ng 2022. Clearly, nagsisinungaling kayo, Ma'am Badoy. Mensahe naman ni Badoy bago siya i-escort palabas. This was the place where we could stand on our shared ground of love for country, and what I witnessed right now was a travesty. Pero belta sa kanya ng isang mambabatas. I'm sorry for what happened to you, Madam Badoy. But you do not have a monopoly of love of country. Samantala, inihain kahapon sa Kamara ang resolusyon na layong suspendihin ang operasyon ng kumpanya ng SMNI na pag-aari ng Suarez Media Corporation. Dahil yan sa umano'y paglabag nila sa terms and conditions ng kanilang prangkisa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Nagpatutsyada si Congresswoman Franz Castro kay Vice President Sara Duterte sa pagkontra ng bise sa peace talks ng gobyerno at rebeldeng grupo. Nagbabalik si Marian Enriquez. Ano ba yung mas devil? Yung advocacy na magtuloy-tuloy yung gera o maging peaceful ang ating bayan? Yan ang buwelta ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nang tawagin ni Vice President Sara Duterte na agreement with the devil ang binuhay na peace talks ng Marcos administration sa National Democratic Front of the Philippines. Kinuwestiyon din ni VP Sara ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng amnestiya ang mga rebelde. Patutsada ni Castro sa Vice Presidente. At alin ba yung mas devil? Yung gumasta ka ng 125 million na confidential fund na wala namang authorization mula sa Kongreso. So tingin ko yun ang mas devil. Nagpahayag na ng suporta kahapon si House Speaker Martin Romualdez sa peace talks ng Marcos administration. Maging ang political party leaders sa Kamara, nagpahayag din ng unwavering support sa peace initiative ni PBBM. Sa panig naman ng Senado, ayon sa kilalang kaalyado ni VP Sara na si Senador Bato de la Rosa, naiintindihan niya kung ano ang pinaguhugutan ng bise. Hindi talaga ako magtiwala sa mga tao na yan. Okay lang naman siguro pag-peace talk. Everybody wants peace. Hindi peace talk, pero pag-peace talk tayo dapat not on their terms. It should be on their government terms. Hindi tayo magpapadikta sa kanila. Isinalang kanina sa Kamara ang 4 na House Concurrent Resolution para pagtibayin ang Proclamation No. 403 hanggang 406 na nagbibigay amnestiya sa mga sumukong miyembro ng mga rebeldeng grupo. Nakasama sa pagdinig si Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano na isang dating leader ng mga rebelde na nabigyan ng amnestiya ng pamahalaan. We as public servants should comply and support to that commitment of this government, because all peace agreement being signed represents the government of the Republic of the Philippines. Iginit din ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. na malaking bagay ang pagbabalik ng peace talks. Halos 10,000 rebelde raw kasi ang maaaring mapasama sa amnestiya sa susunod na taon. Sinasabi natin na this is a democratic space that we have to manage, and we would like to encourage everybody to have an open mind on the amnesty. Sa huli, inadopt ng Committees on Justice and on National Defense ang 4 na inihaing resolusyon. Oras na i-adopt ang mga resolusyon ng Senado at Kamara ay magsisimula na ang formal na pagbibigay ng amnestiya sa mga rebelde. Nagbabalita mula sa Frontline, Mariana Enriquez, News 5. Showbiz tonight na tayo. Makasaysayang araw matapos maipanalo ni na Tito Vic and Joey o TVJ. Ang titulo nilang Eat Bulaga. Nagdiwang din ang mga legit Dabbercats. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Hoy, alam niyo ba na 20 days na lang? Sina Tito, Vic at Joey ang tunay na may-ari ng Eat Bulaga. Pinaburan ng Intellectual Property Office ang TVJ sa petisyon nilang kansilahin ang trademark ng Eat Bulaga sa Tape Incorporated. Ang tunay na may-ari ng markang Eat Bulaga, no, ay ang Tito Vic and Joey. Kaya kinansila ng IPO yung trademark registration ng tape para sa pinag-aawayang mark o yung title na Eat Bulaga. So panalo ang Dabbercats sa araw na ito. Sa 16-page decision, lumalabas na may 3 malalaking pruweba kung bakit ito sinang-ayunan ng TVJ na kansilahin ang trademark ng Tape Incorporated sa Eat Bulaga. Meron ng Eat Bulaga, wala pa ang tape. No, sinabi yun ng desisyon, no, na 1979 pa lang nandun na yung Eat Bulaga. Samantalang ipinarehistro ito ng tape mga 2011-2013. Pangalawa, sinabi na pinaliwanag ng Tito Vic and Joey kung paano nila nabuo yung Eat Bulaga na marka. At mas kapani-paniwala ito, sabi ng adjudicator. At pangatlo, pinaka-importante, may karapatan ang Tito Vic and Joey na mabigyang proteksyon yung kanilang intellectual creation. Kasunod na makasaysayang desisyon, for the first time again, ginamit na ng TVJ sa kanilang Facebook post ang salitang Eat Bulaga.
Siyempre, very happy din ang legit na barkad sa magandang balita. Si Ryan Agoncillo, napakomment din ng Eat Bulaga sa post na yan ng TVJ. Shinare din niya ni Maine Mendoza sa kanyang IG story. Pero ang tape, wala pa raw natatanggap na kopya ng desisyon. Sa kanilang pahayag, maaari pa raw iapila ng tape ang desisyon sa direktor ng Bureau of Legal Affairs ng IPO. At kung hindi sila mapagbibigyan, sa Director General na raw mismo ng ahensya nila ito iaapila. Gagawin daw ng tape ang lahat ng legal remedies kaugnay ng desisyon ng IPO. Pero para sa legal counsel ng TVJ, sana lang, aming panalangin, mag-move on na tayong lahat, tanggapin natin ang desisyon ng maluwag sa ating puso para lahat tayo bati-bati ulit. No? Papasayahin natin ang taong bayan. 1,000, 1 tuwa. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Speaking of trademark, pwede na ulit gamitin ni Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin ang iconic name nilang SB19. Yan ay matapos nilang ma-settle ang kanilang ownership sa trademark na SB19 sa pamamagitan ng fair and equitable resolution sa dati nilang agency na Show BT Philippines. Kaya sa pahayag ng bago nilang label na 1Z Entertainment, nagpasalamat ang SB19 members sa suporta na natatanggap nila mula sa mga 18. Excited na raw ang SB19 na makasama muli ang kanilang fans sa future projects. Kasunod niyan, nag-trending agad online ang phrase na atin ang SB19. Una nang napansin ng fans ang pagtanggal ng members sa kanilang IG bio at names ng salitang SB19 matapos silang umalis sa Show BT. Dahil dyan, tinawag ng 18s ang SB19 na Mahalima. Patikim pa lang yan sa ating showbiz tonight. Dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, ilang Pinoy caregivers na naipit sa bakbakan sa Israel ayaw bumalik ng Pilipinas dahil sa malaking sahod doon. At new orange hair ni Catherine Bernardo pinusuan ng fans at kanyang celebrity friends. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Kahit nasa gitna ng gyera ang Israel laban sa Hamas, ayaw pa rin umuwi ng Pilipinas ang ilan nating kababayan. Hindi nila mabitawan ang di hamak na mas malaking sahod kumpara dito sa ating bansa. Nasa Frontline Balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Day off ng caregiver na si Jack nang maabutan ng News 5 sa park na ito sa Tel Aviv. 7 taon na siya sa Israel matapos niyang talikuran ang pagiging private school teacher sa Pilipinas. Pero sa kabila ng magulong sitwasyon ngayon sa Israel, hindi sumagi sa isip niya ang umuwi ng Pilipinas. Pinapasa Diyos ko lahat ang mga nangyayaring kaganapan dito. Yung kita ko sa Pilipinas, hindi kayang suportahin ng mga pamilya ko. Lalo ngayon, nagpapaaral pa ako ng kapatid ko, may 3 akong anak. So yung kinikita ko dito, sapat para pang-support para sa kanila. Gaya ni Jack, ayaw rin munang umuwi ng OFW na si MC. Bukod sa pagiging caregiver, rumaraket din siya sa isang cargo shipping company at isang Pinoy store. Actually, ako yung breadwinner sa amin. Ako yung tumutulong sa mga magulang ko, kapatid ko. Dahil din sa akin, natulungan ko sila sa pagninegosyo nila. Si Julian naman gusto na muna sanang umuwi ng Pilipinas kasama ang anak at mister na Israeli. Pero sa pamasahe pa lang, kailangan niyang maglaan ng higit 200,000 piso. Pwede sana sumali si Julian sa repatriation program ng ating gobyerno. Pero para lang ito sa mga Pilipino at hindi nito sakop ang mister at anak niyang Israeli. Sa sitwasyon ko ngayon, mas gusto ko po talaga tumira sa Pilipinas. Kasi sa ibang araw tahimik, sa ilang araw na naman may alarm na naman po na nagagawa. Parang hindi po matahimik po yung isip mo. Sa tala ng Embahada ng Pilipinas dito sa Tel Aviv, higit 30,000 na Pilipino ang nagtatrabaho rito sa Israel. Sa bilang na yan, nasa 300 pa lang ang umuwi ng Pilipinas dahil sa gyera. Sabi ng Embahada, karamihan sa mga umuwi ay mga bagito o hindi sanay sa sitwasyon tuwing may bakbakan dito sa Israel. Sa datos ng ating Embahada at Filipino community, pumapalo mula 86,000 hanggang 120,000 pesos ang buwanang kita ng isang caregiver sa Israel.
Kaya aminado ang embahada na ang mababang sahod sa Pilipinas ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ayaw umuwi ng ilan nating kababayan doon. Itong mga Pilipino na naiiwan, usually matatrag ang mga loob na hindi daw nila kikitain yung kinikita nila dito kung babalik sila. So that's why andito, no? Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Makalipas ang higit 2 dekada, taga University of Santo Tomas ang bar top-notcher ngayong taon. Nakakwentuhan din ng News 5 ang 2 pang nanguna sa bar exams. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. 14 ka na, anak. 14 ka na. Bumuhos ang masayang iyakan at sigawan sa tapat ng Korte Suprema nang ilabas ang resulta ng 2023 bar examinations. Maagang pamasko ito sa mga bagong abogado ng Pilipinas. Pero wala na sigurong hihigit pa sa saya ni Efraim Bie ng University of Santo Tomas. Siya ang 2023 bar top-notcher. 2002 pa huling nagmula sa UST ang top 1 sa bar exams. Actually, my mother was crying, so nagpapanik lang ako with her. But when I realized na top 1 nga, I was just really happy na yun nga, na first I passed, tapos may bonus pa na top 1. Kwento pa ni Bie, hindi niya inakalang makakapasa siya lalo't 3 buwan lang siyang nag-review at isinabay pa niya ito sa kanyang trabaho. I was actually reviewing every day at the start. Tapos medyo na-burn out ako sa gitna. So I was feeling guilty na nagpapahinga ako, ganun. Pero actually, hindi ko natapos yung mga readings ko eh. Medyo lang talaga, siguro divine intervention sa mga sagot ko. Nakakwentuhan din ng News 5 ang nag-top 2 sa bar na si Mark Joseph Vivit ng Ateneo de Manila University. Hindi rin daw siya makapaniwalang nakamitan niya ang kanyang childhood dream na maging abogado. Never in my mind nung nasa law school po ako na parang umiyak ako para tapos susuko gano'n. Parang laban lang. Pero may mga times pa rin, syempre, nahihirapan ka talaga. It's a given. Pero, ayun, because of that dedication and support from my family, my friends, nakarating tayo dito. Thank you, Lord. Andun dapat yung disiplina. Ang top 3 naman sa bar na si Frances Camille Francisco ng San Beda University, masayang na isakatuparan ng kanyang goal na mapasama sa top-notchers. Bukod kina Efraim, Mark at Camille, pasok din sa top 10 ang mga examinee ng Aquinas UST Legazpi, De La Salle University Manila at University of the Philippines. Tig-2 naman ang nagtay sa 8th at 10th spot ng bar exams. Sa kabuuan, 3,812 sa 10,387 ang pumasa sa 2023 bar exams. Katumbas yan ng 36.77% passing rate, mababa sa higit 43% nung nakaraang taon. Ayon kay 2023 Bar Exams Chair Associate Justice Ramon Hernando, maganda ang kinalabasan ng bar exams dahil nagmula sa iba't ibang pamantasan ang mga nakapasa ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Abangan, new look ni Catherine Bernardo pagkatapos ng breakup trending. At BTS RM at V, ipinasilip din ang kanilang military haircut. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. May pasilip ang ilang BTS members sa bago nilang haircut bago pumasok sa military. At speaking of hair, trending din ang new hair, new chapter ni Catherine Bernardo. Narito ang report. Gorgeous and fresh. Yan ang say ng mga netizens sa trending photos ngayon ni Catherine Bernardo in her orange hair. Pinusuan niya ng netizens at ilang celebrity friends ni Kat. Napabugs with fire emoji pa nga si Heart Evangelista. Todo support din dyan sina legit Tabarcad Smiles Ocampo, Batang Quiapo star Ivana Alawi at pati si Sara Labati. Ito ang first Instagram post ni Catherine after niyang i-announce ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla. May paalala naman sa ARMYs ang record label ng K-pop sensation na BTS. Kaugnay na pagpasok sa military ni na RM, Jimin, V at Jungkook. Sabi ng Big Hit Music, walang official event na magaganap sa araw na pagpasok ng BTS members sa military. Inabisuhan din nila ang fans na huwag bumisita sa kanilang military site.
Magkahiwalay din daw ang enlistment process ni na RM at V. Habang sabay naman napapasok sa military sina Jimin at Jungkook. Bukod dyan, nag-live din sa Weverse ngayong araw ang 4 na BTS members. Makikitang nagpagupit na ng buhok sina RM at V. Sa 2025, inaasahang magre-reunite ang Bangtan Boys. Good news naman sa mga Filipino so on. Muling babalik sa Pilipinas si Girls' Generation Yuna. Para ito sa Unite Fan Meeting Tour ni Yuna sa March 1 next year sa SMX Convention Center sa Pasay. 2015 pa nang huling bumisita si Yuna sa bansa kasama ang GG members. Bumida si Yuna sa ilang sikat na K-drama gaya ng King the Land at Big Mouth. Isa pang trending, ang recycled zipper spot, make it elegant na evening gown ng ating pangbato sa Miss Earth 2023. Yan ang stunning and royal blue gown ni Pinay Pride Iliana Aduana para sa preliminaries ng Miss Earth. Very sustainable at earth-friendly ang gown dahil gawa ito sa recycled zippers. Gawa ito ng Filipino fashion designers na sina Ken Batino at Jevin Salaysay. Sa December 22, ang coronation night ng Miss Earth 2023 sa Vietnam. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Tuesday mga kapatid! Orange na buhok. Ano sinasabi mo kanina tungkol sa sa buhok? Ano? Bakit? Ikaw nga may sinasabi, orange na buhok, naka-move on na daw. Sabi niya. May analysis si Jan niya. Oh, how about you? Hindi ako na Anong masasabi mo? Any hair is good. Any hair is good. Parang ang cool nga ng dating ng orange eh. Pero parang hindi ko siya Pero may mensahe yun, pag bigla kang nagpalit ng buhok. May explanation si Johnny kanina, hindi daw ito yung first time na nag-change siya ng hairstyle. So bakit story natin ngayon? Kasi ibang look. Okay. Makamasita na tayo. Mga kapatid, 20 days na lang, Pasko na. At yan po ang 45 minuto paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Maricel Halil. Ako naman po si Edwin Gao. Magandang gabi. Christmas magkapiling, laging feel na feel, laging feel na feel, damang-dama ang sigla.